Magandang umaga! Ganito ang ginagawa namin tuwing umaga lalo na kung may pasok ang dalawa kong anak. At syempre, unang-una, mauuna talaga akong nagigising para magluto ng uulamin ni kuya at babaonin niya sa school. Syempre, hindi mawawala ang pagpapakulo ng tubig para at least hindi ganun sila kalamig maligo. Bago ko sila gisingin, may napakulo na akong tubig para diretso na. At ayun na nga, kumulo na, isasalin ko na muna sa CR kung saan yung tubig na pinanliligo nila. At ayun na, oras na para gisingin si kuya at si bunso. Ayun naman ang kagandahan sa kanilang dalawa kasi pag ginigising mo sila, hindi sila ang hirap gisingin. Tapos si Bunso, habang ginigising ko siya, tinatanong ko siya kung papasok siya sa school. So papasok naman daw siya. At ayun, balik na ulit tayo dun sa lulutuin nating ulam. Ayan, may pagtalsik-talsik pa. Kala mo naman talaga nagagalit siya pag nagluluto na ako. May pagtalsik pa yung mantika. Dahil sa sobrang busy ko na nga, muntik pang masunog ang niluluto ko. Partida, maling lang yung niluluto ko pero muntik pang masunog. At ayun na nga, bumangon na yung bulinggit ko. At kasunod niya na dyan si kuya at uminom muna siya ng tubig. Pero ang una kong paliliguin yung kuya niya. Ganyan silang dalawa, pinapauna ko talaga yung kuya niya. Habang pinapaligo ko na si kuya niya, siya naman nagpatali pa ng buhok at pawis na daw ang kanyang likod, nangangati na. Pero dahil maliligo pa nga ang kuya niya, tinali ko muna yung buhok niya. Habang nag-aantay kami matapos ang kuya naming maligo, so mag-aasikaso muna ako ng kanilang mga uniform. So ngayon, maghahanap ako dun sa kwarto. At yung bulinggit ko na yan, nagpalagay pa ng panyo sa likod. Dahil pawis na daw siya. Tinan nyo naman, yung niluluto ko, munti ka ng masunog. Kakabisi ko kakahanap ng mga uniform o kung ano man yung kakailanganin. At ayun na nga, natapos na ang kuya namin maligo, pinagbihis ko na muna siya at pinapaliguan ko naman yung bulinggit na isa. Aasikasuhin niya muna yung sarili niya kasi kaya naman na niya. At nung nasuot niya na yung sando niya na yan, sabi ko sa kanya baliktad. So binaliktad naman niya yan. Habang nagpapaligo ako sa bulinggit na maliit, ang niluluto ko nakalimutan ko na. So muntik na naman siyang masunog. Mali lang niluluto ko pero muntik na naman siyang masunog. Tapos ko na paliguan yung bulinggit na yon. At ayun naman, nag-aasikaso na ako ng kanilang aalmusalin. Iniwanan ko na muna sa CR yung maliit. Para sabi ko, pagtapos ko magsando, kukunin ko na siya. Kailangan niya magpabuhat pa. Ganun lagi ang lambing niya sa akin. Pagkatapos niya maligo, magpapabuhat siya. Magkaiba nga pala sila dyan ng ulam. Kasi yung bunso ko, hindi nakain ng maling. So, kailangan magkaiba sila ng ulam. Yung ulam niya, adobo. Sabaw lang sa adobo. At ayun, isasabay ko na pagsandok yung babaonin ni kuyang kanin tsaka ulam. Binabaonan ko na siya or dinadalhan na namin siya ng pagkain. Para pagdating ng tanghalian, hindi na siya yung hahatiran pa sa school. Dinamihan ko na pala ang paglagay dyan ng ketchup kasi mas gusto niya mas marami ang ketchup. Tinawag ko na pala dyan si kuya para kuhanin na yung pagkain niya. Kasi sabi ko sa kanya, habang nagbibihis siya or habang nag-aasikaso sa sarili niya, sumusubo na siya para kahit papaano, ngumunguya siya nung ngumunguya para mabilis matapos kumain. Pagtapos ko naman dyan mag-asikaso niyan guys, kukunin ko na si Bulinggit sa CR para siya naman ang aasikasuhin ko. At buti na lang talaga, pareho lang sila na schedule ng pasok, alas 7. At ayun na nga yung kuya namin, kumakain na siya. Ganyan ang ginagawa ko sa kanila. Pagkagising, pinapaliguan muna para kahit matagal kumain, at least tapos na siya maligo. At ayun na nga, susunod naman ang Bulinggit sa pag-aasikaso. At dahil sa kanilang dalawa, itong Bulinggit ang pinakamatagal kumain. Kaya bawat almusal niya, laging may tirang pagkain kasi inaabutan na siya ng time. Buti na lang talaga ang school dito sa amin, nilalakad lang, hindi ka nasasakay or matatakot matraffic or mag-alala. Habang inaasikaso ko na siya dyan, sinusubuan ko na yan ng kanin kasi napakatagal ngumuya. Abutin na siya ng siyam-siyam sa pagmuya ng kanin. Kaya mas maganda yung pinaliguan na lang muna talaga. Kasi nga, habang binibihisan mo siya or sila, tapos na sila maligo, kain na lang sila habang binibihisan. At sa kanilang dalawa, hindi nawawala ang bangayan, ang asaran. Kaya may isa talaga dyan na iiyak or naiinis. Tignan mo naman yung kuya niya, nakatingin pa sa amin. Nang-aasar yan sa kapatid niyang Balinggit. Ayan na, pang ilang subo na kaya yan ng bunso namin. Ganun talaga siya pakainin, napakabagal niya. Kaya sabi ng daddy naming masipag, gisingin na daw yung batang mabagal. Hindi nga daw malaman kung kanino nagmana yung kabagalan. At isa pa, naalala ko na naman yung kanyang bangs. Sabi niya kasi, mahaba na daw at napunta na nga daw sa mata. Sabi ko naman sa kanya, ipapaalala niya sa akin at makakalimutan na nga ang kanyang mami. So habang ganyan na siya, nakasando
na siya at nakapalda na, dyan pa nagkaroon ng time para maggupit pa ng kanyang bangs at mahaba na nga, takip na sa kanyang mata. Tingnan mo naman, sumubra daw ang taas ko sa kanyang palda at nasa may kilikili na daw niya. So fast forward naman tayo kasi medyo mahaba-haba na ang aking video. Mukhang maiinip na yung mga manunood. At ayun na, habang may kinukuha ko, di ko alam kung anong kinukuha ko dyan. Tingnan mo naman yung dalawa. Yung bulinggit nakahiga habang kumakain. Nag-aasaran pa yung dalawang yan. Yung kuya naman yung mapagpatol, ay naku naman talaga. Hindi rin nagpapatalo yung bulinggit. Pinapakuha ko yung kanyang bag at iche-check ko nga kung kompleto pa yung laman. At lalagyan ko na ng kanyang baong Chucky. Tsaka wafrets na favorite daw niya, kulay orange. So, kailangan lagi kang may ganung baon. At ayun naman, kompleto naman ang kanyang lapis. Yung crayons lang talaga ang bawas-bawas na. At ayan na, habang pinapakain ko nga siya dyan, tinan mo kumunguya pa. Simpleng tali na lang ginagawa kong tali sa kanya dyan. Kasi nga, matatagalan pa at anong oras na. Ang bagal niya kasi talaga kumilos. Pati ako, mabagal na rin. So, habang tinatalian ko siya, maya-maya ang tanong ko kung may laman pa ba ang bibig. Pagkakatali, tigil muna kasi susubuan. Kasi nga, ang bagal niya. Hindi na nga malaman kung kanino nagmana yung kabagalan ng batang Buti na lang at kahit ginaganyan-ganyan ko yung buhok niya, hindi naman siya nagrereklamong nasasaktan siya. Pero hindi naman yan ganun kahila ng pagkakatali ng buhok niya. At tapos na nga talian ng buhok niya, ayan, susuotan ko naman na siya ng medyas. Pero yung bibig niya, kailangan apurahin mo siya kung ginunguya pa ba niya. Minsan nagagalit na siya sa akin kasi kahit ginunguya daw niya, sinasabi ko hindi ginunguya. O diba, dahilan talaga niya. At ayun na nga, natapos ko na silang dalawa. Susutan ko naman na sila ng polo or blouse. Baka sabihin nyo naman, hindi ko tinutbrushan niya. Nagtutbrush po yan bago yan pumasok sa school. At buti na lang talaga, may tagahatid po sila dyan. Kaya hindi na po ako ang maghahatid sa kanilang dalawa. Nauna na palang bumaba yung maghahatid at ang kuya namin. Ang maghahatid pala sa kanila ay ang tita nila na tawag nila ay mama. So ayan na, nagbababay na ang bunso namin. Nung kinis ko pa nga siya, nagreklamo pa't pawis daw ang uso ko. At ayun, papaba na siya. Ingat kayo. Pakabait kayo kay teacher. Bye-bye. Ayun yung mama nila na maghahatid. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching.